Napansin mo na ba kung paano ang ibang tao, pagpasok pa lang sa isang silid at may binigkas na isang bagay, ay biglang nakikinig ang lahat sa bawat salita nila? Samantala ang iba naman, gaano man sila magsikap, ay binaliwala lang, sinasapawan o tinatanggalan ng halaga. At ito ang masaklap. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamalakas, pinakamatalino o pinakamaranasan. Tungkol ito sa kung paano ka magsalita. Sa video na ito, ibubunyag ko ang mga paraan para magsalita ka na sadyang rerespetuhin ka ng mga tao. Ang ilan sa mga ito ay magpapapatango sa iyo. Ang iba naman ay maaaring magpapaligalig sa iyo. Ngunit ipinapangako ko, babaguhin nilang lahat ang paraan ng pagtingin sa iyo ng mga tao. Handa nang i-level up ang iyong boses. Tara na! Iwasan ang ugaling pasensya na. Okay, pag-usapan natin ang dalawang salita na sumisira sa buhay mo. Pasensya na. Oo, sinabi ko yan. Tigilan mo na ang paghingi ng paumanhin sa bawat maliit na bagay. Hindi ito nakatutuwa, hindi ito magalang, at lalong hindi ito nakakatulong para respetuhin ka ng iba. Kontrobersyal? Siguro, pero himayin natin ito. Kapag humihingi ka ng paumanhin ng walang dahilan, hindi ka nagiging magalang. Sa halip, sinisiraan mo ang iyong sarili. Parang sinasabi mo sa mundo, "Oy, wag mo akong seryosohin. Inaako ko na agad na ako ang mali." Halos binibigyan mo ang mga tao ng pahintulot na tapak-tapakan ka. Isipin mo ito. Pumasok ka sa isang silid at sinabing, "Pasensya na, huli ako." Kahit 2 minuto ka lang naman nahuli dahil sa matinding traffic. Ngayon itinuring mo ang sarili mo bilang problema, samantalang ang totoo, nangyari lang ang buhay. O kaya itong klasiko, may nakabangga sa iyo at bigla kang bumulalas, "Ay, pasensya na." Ano ang ipinagpapaumanhin mo? Ang pagiging naroroon lang ba? Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang panahong na-realize ko na mayroon akong matinding sorry addiction. Nasa isang meeting ako at may sumingit sa akin. At alam mo kung ano ang sinabi ko? "Ay, pasensya na. Ikaw muna. Pasensya na bakit ako humihingi ng paumanhin sa pagiging sinapawan." Iyon ang naging turning point ko. Kaya sinimulan kong saluhin ang sarili ko tuwing sasabihin ko ang "pasensya na." Huminto ako at tinanong ang sarili ko, mayroon ba talaga akong dapat ihingi ng paumanhin o sinusubukan ko lang bang pakalmahin ang sitwasyon? Spoiler alert, 70% ng oras, walang dahilan para humingi ng paumanhin. Ang paghingi ng paumanhin kapag hindi naman kailangan ay hindi lang ugali, ito ay isang kaisipan. Para bang humihingi ka ng paumanhin sa pag-iral, sa pag-okupa ng espasyo, sa pagiging tao. At kung patuloy mo itong gagawin, hulaan mo kung ano, maniniwala ang mga tao sa iyo. Makikita ka nila bilang isang taong laging mali, isang taong hindi pinahahalagahan ng sarili, sapat para tumayo ng tuwid. Ngunit ito ang totoo. Mayroon kang karapatang umukupa ng espasyo, magkaroon ng opinyon, magkamali. Ang paggalang ay hindi nagmumula sa pagsasabi ng pasensya na. Ito ay nagmumula sa pagtanggap ng iyong presensya at ng iyong mga kapintasan. Kaya ano ang sasabihin mo? Sa halip, baguhin natin ang script. Sa halip na, "Pasensya na, huli ako." Subukan mong, "Salamat sa paghihintay." Sa halip na, "Pasensya na sa pag-istorbo sa iyo." Sabihin mong, "May oras ka ba?" Sa halip na, "Pasensya na, pwede ba akong magdagdag?" Mag-focus ka sa "Gusto kong magdagdag." Boom! Ngayon kumpiyansa ka at magalang nang hindi humihingi ng paumanhin sa iyong pag-iral. Sa susunod na sasabihin mo ang "pasensya na", huminto ka. Tanungin ang sarili, kailangan ko ba talagang humingi ng paumanhin o sinusubukan ko lang bang lumiit ang sarili ko? Ang paggalang ay nagsisimula sa kung paano mo ginagalang ang iyong sarili. Itapon mo ang mga hindi kinakailangang pasensya na
at mamamangha ka sa kung paano ka sisimulang makita at marinig ng iba ng mga tao. Ikalawang, magtakda ng hangganan at panindigan ito. Diretsuhin na natin, kung hindi ka nagtatakda ng hangganan, hindi ka nagiging mapagbigay, nagiging duwag ka. Oo, sinabi ko yan. At bago ka magalit sa akin, pag-isipan mo. Ilang beses ka nang nagsabi ng oo sa isang bagay na ayaw mong gawin para lang mapanatili ang kapayapaan? Gaano ka kadalas hinahayaan na lampasan ka ng isang tao dahil ayaw mong magmukhang mahirap ka pakisamahan? Pag-usapan natin kung bakit ang mga hangganan ay hindi lang magandang meron. Ito ay kinakailangan para sa paggalang. Ganito ayan, ang mga hangganan ay hindi para pigilan ang mga tao na lumapit. Ang mga ito ay para turuan ang mga tao kung paano ka makikisalamuha ng may paggalang. Isipin mo sila bilang mga patakaran ng iyong personal na laro. Walang hangganan, walang patakaran. At kung walang patakaran, ang mga tao ay maglalaro sa paraang gusto nila. Spoiler alert, kadalasan ay hindi ito maganda ang kalalabasan para sa iyo. Simplihin ko, kapag hindi ka nagtatakda ng hangganan, para mo nang sinasabi, mas mahalaga ang ginhawa mo kaysa sa katinuan ko. Pamilyar ba? Kaya ka abala sa pagsagot ng text ng 2:00 ng umaga o nagtatrabaho ng late dahil may nakalimot tapusin ang kanilang bahagi ng proyekto. Dito nagiging kontrobersyal. Kapag nagsimula kang magtakda ng hangganan, magagalit ang mga tao. Bakit? Dahil nasanay na sila na ginagawa mo ang lahat para sa kanila. Maniwala ka sa akin, naranasan ko na yan. Minsan sinabi ko sa isang malapit na kaibigan na hindi ko sila matutulungan sa paglipat dahil may iba akong plano. Binigyan nila ako ng guilt trip. Wow, akala ko ikaw ang masasandalan ko. At sa isang segundo, muntik na akong bumigay. Ngunit na-realize ko na hindi ito tungkol sa pagiging masamang kaibigan ko. Tungkol ito sa hindi nila paggalang sa oras ko. Kaya, nanindigan ako sa aking hangganan. Hulaan mo? Nakahanap sila ng ibang tutulong at magkaibigan pa rin kami. Mag-a-adjust ang mga tao, ngunit kung panindigan mo lang. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na na-realize ko na ang kakulangan ko sa hangganan ay nagdulot ng pagkawala ng aking kapayapaan. Mayroon akong kasamahan sa trabaho na laging nagtatambak ng mga last-minute tasks sa akin. Sa una, sasabihin kong, oo, walang problema dahil gusto kong magmukhang matulungin. Ngunit napansin ko ang isang pattern. Sa bawat pagkakataon na sinasalba ko sila, gagawin nila ulit. Isang gabi, habang nagtatagal ako sa trabaho para ayusin ang kanilang mga pagkakamali, nagkaroon ako ng epiphany. Naisip ko, bakit ko inuuna ang kakulangan nila sa organisasyon kaysa sa sarili kong buhay? Kaya, sa susunod na sinubukan nila, sinabi ko, hindi ko kayang tulungan yan ngayon. Kailangan mong humanap ng solusyon. Nagtampo ba sila? Oo. Nakahanap ba sila ng solusyon? Oo naman. At nakauwi ako ng maaga sa unang pagkakataon. Narito ang totoo. Ang mga hangganan ay hindi tungkol sa pagiging masama. Tungkol ito sa pagpapakita sa mga tao at sa iyong sarili na mahalaga ang iyong oras, enerhiya at kapakanan. Kung hindi mo pinahahalagahan ang iyong mga limitasyon, wala nang ibang gagawa nito. Ngunit narito ang kabilang panig nito. Ang mga hangganan ay hindi lang para sa mga taong gumagalang sa iyo. Sila ay para sa mga taong hindi. Ang pagtatakda ng hangganan ay nakakatulong sa iyo na salain ang mga hindi handang tratuhin ka ng may dignidad. At hindi iyon makasarili, iyon ay pagpapanatili ng sarili. Narito ang isang tip. Huwag sobrang magpaliwanag, sapat na ang hindi. Walang dahilan, walang paumanhin. At narito ang susi, panindigan ito. Dahil kung bibigay ka, tinuturuan mo ang mga tao na napag-uusapan ang iyong mga hangganan.
Gayon din magsanay sa pagsasabi ng hindi sa maliliit na bagay para itong kalamnan. Mas ginagamit mo ito, mas lumalakas ito. Magsimula sa isang bagay na mababa ang stakes, tulad ng pagtanggi sa isang imbitasyon na hindi ka naman excited. Kapag nakita mong hindi naman nagwawakas ang mundo, mas nagiging madali ang pagsasabi ng hindi. Tingnan mo, ang pagtatakda ng hangganan ay hindi madali. Hindi ito komportable at magdudulot ito ng kaunting gulo. Ngunit ang alternatibo ay ang mamuhay sa isang buhay kung saan ang pangangailangan ng iba ang nauuna bago ang sa iyo. At hayaan mong sabihin ko sa iyo mula sa karanasan, iyan ay mabilis na daan patungo sa burnout at sama ng loob. Kaya, magsimula sa maliit. Tukuyin kung ano ang kailangan mo, iparating ito ng malinaw at higit sa lahat, panindigan ito. Dahil ang mga taong nagagalit sa iyong mga hangganan ay ang mga taong nakikinabang sa kawalan mo ng mga ito. At sa totoo lang, buti nga, itakda ang hangganan. Maniwala ka sa akin, sulit ito. Ikatatlong sanayin ang sining ng paghinto, pag-pause. Naramdaman mo yon, di ba? Ang kaunting tensyon noong huminto ako. Yan ang kapangyarihan ng katahimikan, kaibigan. Pinapakinggan nito ang mga tao. Ngunit narito ang catch. Karamihan sa mga tao ay sobrang hindi komportable sa katahimikan na gagawin nila ang lahat para punan ito. Sobra silang nagsasalita, minamadali ang kanilang mga punto, at nauuwi sa tunog na parabang sinusubukan kanilang bentahan ng isang bagay sa halip na simpleng sabihin ang kanilang katotohanan. Ngunit narito ang kontrobersyal na realidad. Ang paghinto ay hindi walang laman. Doon nananahan ang iyong kapangyarihan. Nabubuhay tayo sa isang kultura kung saan ang bilis ang lahat. Ang mabilis magsalita ay tinitingnan bilang kumpiyansa, mabilis mag-isip. Ngunit ganito, ang mabilis ay hindi laging nangangahulugang epektibo. Kapag mabilis kang nagsasalita ng walang paghinto, ang iyong mga salita ay maaaring maging parang ingay sa background. Isang bagay na naririnig ng mga tao, ngunit hindi talaga pinakikinggan. Ngunit ang paghinto, pinipilit niya ng mga tao na makinig. Lumilikha ito ng pag-asa, parang musika. Isipin ang isang kanta na puro walang tigil na beats, na walang break o pagbabago. Nakakabigla, di ba? Ang paghinto sa musika ay lumilikha ng ritmo at ang paghinto sa pagsasalita ay gumagawa ng pareho. Hindi ito tungkol sa mas kaunting pagsasalita. Tungkol ito sa pagbibilang ng bawat salita. Hindi ako laging fan ng paghinto. Sa katunayan, ako ang pinakamalala rito. Noon akala ko kailangan kong patunayan ang aking sarili sa walang katapusang agos ng mga salita, mga meeting, pag-uusap, maging mga date. Patuloy kong pinupuno ang hangin, iniisip na ang katahimikan ay magpapamukha sa akin na hindi sigurado. At sa totoo lang, hindi ako naging matalino o kumpiyansa. Nakakapagod ako. Minsan nagpipitch ako ng ideya sa trabaho. Sobrang abala ako sa pagpapaliwanag ng bawat detalye na hindi ko namalayan na kalahati na ng tao ang hindi nakikinig. Pagkatapos, nilapitan ako ng manager ko at sinabi, "May magagandang ideya ka, ngunit hindi mo binibigyan ng oras ang mga tao para iproseso ang mga ito." Masakit, di ba? Iyon ang naging wake-up call ko. Na-realize ko na ako ang gumagawa ng lahat ng trabaho para sa aking audience sa halip na pagkatiwalaan sila na makahabol. Noong nagsimula akong mag-practice ng mga paghinto, kakaiba ang pakiramdam sa una, kakaibang kakaiba talaga. May sasabihin ako. Hihinto ako para hayaan itong umugnay at agad akong gustong tumalon at ipaliwanag ang aking sarili. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ko ang isang kamangha-manghang bagay. Nagsimulang mas magbigay ng pansin ang mga tao. Sa halip na lumabas, lumalapit sila. Hindi lang nila ako naririnig,
nakikinig sila. Narito ang sandali na talagang nagpatibay nito para sa akin. Nagbibigay ako ng presentasyon at sadyang pinabagal ko at nagdagdag ng mga paghinto pagkatapos ng mga pangunahing punto. Pagkatapos may lumapit sa akin at sinabing, "Napakabisan yan." Naramdaman ko na bawat salita ay mahalaga. Doon ko nalaman na may magandang nangyayari. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang sinabi ko. Tungkol ito sa kung paano ko ito sinabi. Narito ang mas malalim na aral. Ang paghinto ay hindi lang tungkol sa pagsasalita. Ito ay tungkol sa presensya. Ito ay tungkol sa pagiging napakasigurado sa sinasabi mo na hindi mo kailangan punan ang bawat sandali ng ingay. Ang isang paghinto ay nagsasabi, pinagkakatiwalaan ko ang aking mga salita na magsalita para sa kanilang sarili. Ito ay isang uri ng kumpiyansa na bihira at iyon mismo ang dahilan kung bakit ito naguutos ng respeto. Ngunit hindi lang ito tungkol sa kumpiyansa. Ang paghinto ay nagtuturo sa atin ng pasensya. Pinipilit nito tayong magpabagal at hayaan ang mga bagay na lumubog at maging tapat tayo. Sa mundong laging nagmamadali, mayroong isang bagay na makapangyarihan sa isang taong handang maglaan ng kanilang oras. Ipinapakita nito na pinahahalagahan nila ang kanilang mga salita at ang iyo. Ngayon hayaan mong sagutin ko ang mga kritiko dahil alam kong naroroon kayo. Malamang ay iniisip ninyo, kung hihinto ako, iisipin ng mga tao na nalilito ako o hindi sigurado. Hayaan mong baliktarin ko yan para sa iyo. Ang paghinto ay hindi nagpapamukha sa iyo na hindi sigurado. Nagpapamukha ito sa iyo na sadyang intensyonal. Sinasabi nito sa mga tao, nag-iisip ako, may intensyon ako, at hindi ako takot sa kaunting katahimikan. At kung may nagkamali sa pagpapakahulugan nito bilang pag-aalinlangan, problema nila iyon, hindi sa iyo. Ang sining ng paghinto ay hindi lang tungkol sa pagsasalita. Ito ay tungkol sa buhay. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan magpabagal, kailan hahayaan ang mga bagay na huminga, at kailan hahayaan ang katahimikan na magsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Kaya, sa susunod na matutokso kampunan ng mga puwang ng walang saysay na daldal, pigilan mo. Magtiwala sa paghinto. Yakapin ang discomfort. Dahil kapag naster mo ang paghinto, hindi ka lang magkakaroon ng respeto. Ikaw ang magmamay-ari ng kwarto. At sa totoo lang, iyan ang uri ng kapangyarihan na nararapat sa iyo. Nakita mo ang ginawa ko doon? Ika-4, gamitin ang katatawanan ng hindi nagiging payaso. Ang katatawanan ay parang hot sauce. Kapag tama ang paggamit, pinapataas ang lahat. Kapag mali ang paggamit, sinisira ang buong putahe. At masasabi ko sa iyo, walang mas mabilis na magpababa ng respeto ng mga tao sa iyo kaysa kapag lumampas ka sa linya mula sa pagiging nakakatawa patungong pagiging payaso. Alam kong masakit pakinggan iyon, pero may dapat magsabi nito. Kaya, himayin natin. Paano mo gagamitin ang katatawanan para manalo ng respeto sa halip na mawala ito? Una, tugunan natin ang halata. Ang katatawanan ay isang kamangha-manghang tool. Binubuwag nito ang tensyon, nagtatayo ng koneksyon, at maaari pa ngang magpatingkad sa iyong pagiging matalino. Oo, sinusuportahan iyan ng mga pag-aaral, ngunit narito ang kontrobersyal na bahagi. Kung hindi ka mag-iingat, ang katatawanan ay maaring mag-backfire ng husto. Kapag labis kang umasa sa mga biro, lalo na ang mga nagpapababa sa sarili, o kung patuloy kang nagpapakatanga, sisimulang tingnan ka ng mga tao bilang, well, isang hangal, at maniwala ka sa akin, walang gumagalang sa isang punchline na hindi marunong huminto. Dito na tayo sa totoo. Dati ako ang ganoong tao, ang taong laging may nakahandang biro kahit hindi angkop sa sitwasyon. Akala ko nagiging kaakit-akit ako,
Ngunit sa totoo lang, sinisiraan ko ang aking sarili. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isang pagkakataon sa isang meeting. Nagbiro ako tungkol sa aking sariling workload tulad ng, narito lang ako para pagandahin ang mga spreadsheet. Nagtawanan ang lahat, ngunit pagkatapos, nilapitan ako ng manager ko at sinabi, masyado kang magaling sa ginagawa mo para maliitin ang iyong sarili ng ganoon. Tinamaan ako noon. Narealize ko na habang nakukuha ko ang atensyon sa pamamagitan ng katatawanan, hindi iyon palaging ang uri ng atensyon na gusto ko. Ngayon, huwag mo akong intindihing mali. Hindi ko sinasabi na kailangan mong maging isang ultra-seryosong robot. Ang katatawanan ay isang napakagandang paraan para bumuo ng ugnayan at magpagaan ng kalooban. Ngunit narito ang susi. Kailangan itong magsilbi ng layunin. Ginagamit mo ba ang katatawanan para kumonekta sa mga tao? O ginagamit mo ba ito para lumihis, manggulo, o magmakaawa ng pagtanggap? Halimbawa, ang self-deprecating humor ay maaaring maging mahusay sa katamtaman. Nagpapakita ito ng pagpapakumbaba at relatability. Ngunit kung ikaw ay laging ang biktima ng sarili mong biro, baka maniwala ang mga tao sa iyo. May manipis na linya sa pagtawa kasama ang mga tao at pagbibigay sa kanila ng pahintulot na pagtawanan ka. Narito ang mas malalim na mensahe. Ang katatawanan ay tungkol sa tiyempo, intensyon, at balanse. Kapag ginamit ng maingat, ito ay tanda ng katalinuhan at kumpiyansa. Ngunit kapag naging saklay, ito ay tanda ng kawalan ng katiyakan. At alam ko dahil naranasan ko na iyan, may panahon sa buhay ko na ginamit ko ang katatawanan para iwasan ang mahihirap na usapan. Kung may nagbigay sa akin ng critical na feedback, magbibiro ako para lumihis. Kung hindi ako komportable sa isang seryosong diskusyon, gagawin ko itong tawanan. At alam mo kung ano ang nangyari? Hindi na ako sineryoso ng mga tao. Kinailangan kong matutunan na ang respeto ay hindi nagmumula sa pagiging pinakanakakatawang tao sa silid. Nagmumula ito sa pag-alam kung kailan maging seryoso at kailan maging magaan ang kalooban. Ang lansihin ay ang paghahanap ng tamang balanse. Ang katatawanan ay dapat magdagdag sa usapan, hindi magbawas dito. Dapat nitong iparamdam sa mga tao na konektado sila, hindi naliligaw. At higit sa lahat, dapat nitong ipakita ang iyong kumpiyansa, hindi ang iyong kawalan ng katiyakan. Ang isang well-timed na biro ay maaaring magpakita na matalas ka at kontrolado, ngunit ang patuloy na pagbato ng mga biro ay maaaring magpamukha sa iyo na nagpapakahirap ka. At huwag nating kalimutan, ang katatawanan ay maaaring maging mapanganib. Ang sarkasmo, halimbawa, ay maaaring magpamukha sa iyo na matalino o magpamukha sa iyo na isang mangmang. Nakasalalay ang lahat sa kung paano ito tatama. Dark humor, ganun din, kilalanin ang iyong audience at para sa pagmamahal sa lahat ng bagay na mabuti, basahin ang kalagayan ng kwarto. Walang mas nakakakilabot kaysa sa isang biro na pumalya dahil hindi ito angkop sa tono. Sa pinakaloob nito, ang katatawanan ay isang anyo ng komunikasyon. At tulad ng anumang iba pang anyo ng komunikasyon, ito ay isang refleksyon ng kung sino ka. Ginagamit mo ba ito para pagbutihin ang mga tao o ibagsak ko sila? Para takpan ang iyong kawalan ng katiyakan o para ipakita ang iyong kumpiyansa? Dahil narito ang totoo. Ang respeto ay hindi tungkol sa kung gaano karaming tao ang tumawa sa iyong mga biro. Ito ay tungkol sa kung paano sila pinaparamdam ng iyong katatawanan. Kaya, sa susunod na magbibiro ka, tanungin ang sarili, ano ang aking intensyon? Ginagamit ko ba ang katatawanan para kumonekta o nagtatago ba ako sa likod nito? Dahil kapag naitama mo ang balanse na iyon, kapag ginamit mo ang katatawanan ng may layunin at kumpiyansa, hindi ka lang nakakatawa,
hindi ka rin malilimutan. At hey, kung lahat ay pumalya, tandaan lang, ang mga dad jokes ay laging nakakapagpasaya ng tao. Maliban kung kakilakilabot ang mga ito, kung saan baka kailangan mong pag-isipang muli ang iyong diskarte. Ikalima, itigil ang tsismis. Maging kontrobersyal tayo, tsismis. Alam mo ang masarap na munting detalye tungkol kay Karen mula sa accounting o yung bagay na pinanumpaan ng kaibigan mo na hindi mo sasabihin kahit kanino. Lahat tayo ay nakagawa na nito, di ba? Ngunit narito ang masakit na katotohanan. Ang tsismis ay hindi ka nagpapamukhang interesante. Nagpapamukha ito sa iyo na hindi mapagkakatiwalaan. At kung ikaw ang nagbubunyag ng lahat ng sikreto, hulaan mo kung ano. Walang sino mang rumerespeto sa iyo. Nasisiyahan lang sila hanggang sa ma-realize nila na sila na ang susunod sa iyong listahan. Ngayon huwag mo akong intindihing mali. Naiintindihan ko ang atraksyon. Ang tsismis ay parang panlipunang pera. Maganda ang pakiramdam sa sandaling iyon, parang bahagi ka ng isang eksklusibong club. Ngunit narito ang kabilang panig. Sa bawat pagkakataon na sumasama ka sa tsismis, sinasabi mo sa mga tao sa paligid mo, hindi ako mapagkakatiwalaan. Hindi lang ito tungkol sa taong pinag-uusapan mo, ito ay tungkol sa iyo. At kung hindi ka mapagkakatiwalaan ng mga tao, hindi ka nila kayang respetuhin. Tapos, nalaman ko ito sa mahirap na paraan. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang panahong nasunog ako sa sarili kong pagmamahal sa tsismis. Mayroon akong kasamahan, tawagin natin si Dave. Laging nahuhuli si Dave at isang araw ay nagkomento ako sa iba tungkol sa kanya na baka kinamumuhian siya ng alarm clock niya. Biro lang iyon, ngunit kumalat ito ng napakabilis. Bago ko pa namalayan, nagdadagdag na ang mga tao ng kanilang sariling bahagi sa kwento. Tamad daw si Dave, hindi daw interesado si Dave sa kanyang trabaho, si Dave ay ganito at ganyan. At hulaan mo kung sino ang nalaman ni Dave na nagsimula ng lahat. Ako, ang pinakamasakit na bahagi. May perpektong dahilan si Dave kung bakit siya nahuhuli. Inaalagaan niya ang kanyang may sakit na nanay. Sa sandaling iyon, tinamaan ako ng todo. Ang aking walang pinsalang tsismis ay hindi pala walang pinsala. Nakakasakit ito at, sa totoo lang, medyo malupit. Ang bagay tungkol sa tsismis, hindi ito tungkol sa taong pinag-uusapan mo, tungkol ito sa iyo. Bakit mo ibinabahagi ang kwentong iyon? Sinusubukan mo bang maging mas superior? Sinusubukan mo bang maging interesante? Dahil kung magiging tapat ka sa iyong sarili, karamihan sa tsismis ay nagmumula sa kawalan ng katiyakan. Parang sinasabi mo, "Hoy, huwag kang tumingin sa kapintasan ko, tingnan mo ang sa kanila." Ngunit narito ang masakit na katotohanan. Kapag nagtsismis ka, hindi iniisip ng mga tao ang taong sinisiraan mo. Kinukwestiyon nila ang iyong integridad. At pag-usapan natin ang kabilang panig. Ano ang mangyayari kapag hindi ka nagtsismis? Kapag ikaw ang taong tumatangging makisali sa drama, napapansin ng mga tao. Sinisimulan ka nilang makita bilang isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong hindi kailangang manira ng iba para magkaroon ng magandang pakiramdam sa sarili. Iyan ang uri ng tao na ginagalang ng mga tao. Hayaan mong sabihin ko, nung nagsimula akong aktibong iwasan ang tsismis, binago nito ang lahat. Sa halip na sumali sa mga "Oh my God", narinig mo ba ang tungkol sa mga usapan? Sasabihin ko lang ang isang neutral na bagay tulad ng, "Sana okay lang sila." Sa una kakaiba ang pakiramdam, parang may nami-miss ako. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ko na ang mga tao ay lumalapit sa akin para sa payo sa halip na drama. Nakita nila ako bilang isang taong kayang hawakan ng mga bagay ng may maturity.
hindi isang taong gagamitin ang kanilang mga sikreto laban sa kanila. Narito ang mas malalim na aral. Ang tsismis ay hindi lang nakakasakit sa ibang tao, nakakasakit din ito sa iyo. Unti-unti nitong sinisira ang iyong kredibilidad, ang iyong mga relasyon, at maging ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Kapag tinigilan mo ang tsismis, nagbibigay ka ng pahayag, mas mahusay ako kaysa rito. Hindi ko kailangang buuin ang sarili ko sa pamamagitan ng paninira sa iba. Doon nagmumula ang tunay na respeto. At maging totoo tayo sandali. Kapag kilala ka bilang taong laging may tsismis, kilala ka rin bilang taong hindi kayang manahimik. At alam mo kung ano ang nangyayari sa mga taong iyon. Hindi sila nape-promote, hindi sila pinagkakatiwalaan ng mga sikreto. At ang pinakamasama sa lahat, kadalasan sila ang naiiwan kapag nagaganap ang totoong mga bagay. Kaya, oo, marahil itigil na ang tsismis. Wala itong patutunguhan na maganda. Sa huli, kailangan mong tanungin ang iyong sarili. Anong uri ng tao ang gusto kong maging? Isang taong nagkakalat ng negativity at kawalan ng tiwala, o isang taong nagpapataas ng iba? Maganda ang pakiramdam ng tsismis sa sandaling iyon, sigurado, ngunit ang respeto, iyon ay isang bagay na nagtatagal. At ang respeto ay hindi nagmumula sa pagbubunyag ng sikreto. Nagmumula ito sa pagiging taong tumatangging ibuhos ito. Bukod pa rito si Karen mula sa accounting. Malamang ay namumuhay lang siya ng maayos. Hayaan mo siya. Ika-6, alamin kung kailan titigil sa pagsasalita. Sige, narito ang isang mainit na katotohanan para sa iyo. Karamihan sa mga tao ay sobrang daming sinasabi. Oo, sinabi ko iyan. At alam mo kung ano ang ibinabayad mo rito. Respeto. Ang hindi komportableng realidad ay ito. Minsan ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong sabihin ay wala. Ngunit ang tukso na magpatuloy upang sobra-sobra ang paliwanag, upang punan ang bawat katahimikan. Totoo iyan, di ba? Pag-usapan natin ito. Bakit natin ito ginagawa? Bakit pakiramdam natin ay kailangan nating magpatuloy sa pagsasalita matagal na matapos nating maipunto ang ating sinasabi? Maging totoo tayo, ito ay kawalan ng katiyakan. Akala natin kung titigil tayo sa pagsasalita, iisipin ng mga tao na hindi tayo sigurado o na hindi tayo sapat ang alam. Kaya patuloy tayong nagmumumuni, umaasang patunayan kung gaano tayo katalino, nakakatawa o mahalaga. Newsflash, ang sobrang pagsasalita ay kabaligtaran ang epekto. Sa halip na magpamukha sa iyo na kahanga-hanga, nagpapamukha ito sa iyo na hindi sigurado at, dare I say it, medyo desperado. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang panahong natutunan ko ito sa mahirap na paraan. Nagpipitch ako ng ideya sa isang kliyente at akala ko talagang perfect ang ginawa ko. Ngunit sa halip na huminto at hayaan silang digest ang aking napakatalinong punto, nagpatuloy lang ako. Pinag-iba ko ang aking ideya, nagdagdag ng hindi kinakailangang detalye, at sinubukan ko pa ngang antisipatin ang kanilang mga tanong bago pa sila makapagtanong. Sa huli, hindi sila tumatango, naguguluhan sila. Pagkatapos ng meeting, nilapitan ako ng boss ko at sinabi, nakuha mo na sila sa unang 30 segundo, pero pagkatapos ay nawala mo sila. Kailangan mong matuto kung kailan titigil sa pagsasalita. Tumama iyan sa akin tulad ng 1 toneladang bricks. Na-realize ko na hindi ko binibigyan ng espasyo ang mga tao para iproseso ang sinasabi ko. Sinasakal ko ang sarili kong mensahe. At narito ang kontrobersyal na bahagi. Minsan kapag mas marami kang sinasabi, mas kaunti ang nakikinig sa iyo ng mga tao. Para itong pagbubuhos ng tubig sa baso na puno na, umo-overflow at walang dumidikit. Ang katahimikan sa kabilang banda ay naguutos ng atensyon. Nagbibigay ito ng bigat sa iyong mga salita.
Kapag huminto ka sa pagsasalita, lumilikha ka ng espasyo para mag-isip ang iba, tumugon at makisali. Doon lumalago ang respeto. Tingnan mo, alam kong mahirap. Ang katahimikan ay maaaring maging awkward. May sasabihin ka at sa halip na mabilis na reaksyon, may paghinto at ang utak mo ay magsisimulang sumigaw, sabihin mo pa, puna ng puwang. Ngunit ganito, ang paghinto na iyon ay hindi mo kaaway. Ito ang iyong kaalyado. Sa mga sandaling iyon ng katahimikan na poproseso ng mga tao ang iyong mga salita at nagpapasya na seryosohin ang mga ito. Narito ang mas malalim na katotohanan. Ang pag-alam kung kailan titigil sa pagsasalita ay hindi lang tungkol sa komunikasyon. Ito ay tungkol sa kumpiyansa. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na may halaga ang iyong mga salita nang hindi kailangan na suportahan ang mga ito nang walang katapusang paliwanag o pampuno. Ito ay tungkol sa pagiging okay sa discomfort ng katahimikan. Alam na mas malakas itong magsalita kaysa sa ingay. At hayaan mo lang sabihin ko ito. Naalala ng mga tao ang patak, hindi ang pagmumuni-muni. Isipin ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang talumpati o sandali sa kasaysayan. Hindi sila mahahabang sanaysay, sila ay matatalim, maikli at sadyang ginawa. Ang kapangyarihan ng pag-alam kung kailan titigil sa pagsasalita ay parang pag-alis sa isang party sa kasagsagan nito. Hinahayaan mong gusto pa ng mga tao, hindi wishing na umuwi ka na. Nagsimula akong mag-practice nito sa personal kong buhay din. Sa mga pagtitipon ng pamilya, dati ako ang laging kailangang puna ng mga katahimikan, nagbibiro o nagpapaliwanag ng aking mga opinyon ng mahaba. Isang araw, nagpasya akong tumigil na lang. Sinabi ko ang aking punto. Pagkatapos ay hinayaan kong umagos ang usapan. Alam mo kung ano ang nangyari? Nagsimulang mas mapansin ako ng mga tao. Nagsimula silang humingi ng aking mga saloobin sa halip na balewalain ako sa kalagitnaan. Para akong nagmula sa background noise patungo sa isang focal point at ang ginawa ko lang ay mas kaunti ang pagsasalita. Kaya narito ang takeaway. Kapag alam mo kung kailan titigil sa pagsasalita, pinapakita mo sa mga tao na pinagkakatiwalaan mo ang iyong mga salita na manindigan ng mag-isa. Binibigyan mo sila ng espasyo para talagang marinig ka, upang respetuhin ka, upang makisali sa sinasabi mo. At oo, nangangailangan ito ng pagsasanay. Nangangailangan ito ng kaunting tapang para hayaan ang katahimikan na gawin ang kanyang trabaho. Ngunit kapag na-master mo ito, hindi maikakaila ang epekto. At hey, kung nag-aalala kang baka mabitin ng mga tao, huwag kang mag-alala. Hindi mo ibinabagsak ang bola, binibigyan mo sila ng pagkakataong kunin ito. Kaya sa susunod na makikipag-usap ka, subukan ito. Sabihin mo ang ibig mong sabahin. Pagkatapos ay tumigil, umupo ka sa katahimikan. Maniwala ka sa akin, magiging makabuluhan ito. Nakita mo ang ginawa ko doon. Sige mga kaibigan, narito na. Mga paraan para makipag-usap upang respetuhin ka ng mga tao. Lahat ay nababalutan ng kaunting kontrobersya, maraming katapatan, at sana ay ilang magandang tawa. Ngunit maging totoo tayo sandali. Ang respeto ay hindi tungkol sa pagsunod sa isang listahan ng mga trick o hacks. Ito ay tungkol sa kung paano ka nagpapakita para sa iyong sarili at sa iba sa bawat araw. Ito ay tungkol sa pagmamay-ari ng iyong mga salita, iyong espasyo at iyong epekto. Ganito, malakas ang mga salita. Maari silang magtayo ng tulay o magsunog ng mga ito. Maari nilang iparamdam sa mga tao na nakikita sila o maari nilang iparamdam sa kanila na maliit sila. At ang paraan ng pagsasalita mo ay hindi lang humuhubog kung paano ka nakikita ng iba. Humuhubog din ito kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Kaya't kung ito man
ay ang pagtigil sa mga hindi kinakailangang paumanhin, pagtatakda ng mga hangganan, o pagmaster ng sining ng paghinto. Tandaan ito, nagsisimula ang respeto sa iyo. At hey, kung mayroon sa mga ito ang tumama sa iyo, o kung nandito ka lang para sa banter, huwag mong itago sa sarili mo. Pindutin ang like button, ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito, at ipaalam sa akin sa mga komento. Alin sa mga puntong ito ang susubukan mo muna? O mas mabuti pa, ano ang sarili mong sikreto para makakuha ng respeto sa mga pag-uusap? Gusto kong marinig mula sa iyo. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pa ang hinihintay mo? Sumali sa party. Tayo ay tungkol sa totoong usapan, life hacks, at marahil sa paminsan-minsang masamang biro. Hanggang sa susunod, patuloy na magpakita, patuloy na sabihin ang iyong katotohanan, at higit sa lahat, patuloy na maging ikaw ng walang paghingi ng paumanhin, maliban kung nagchitsismis ka, pagkatapos ay itigil mo iyan. Sige, magkikita tayo sa susunod. Peace.